Mga good news at bad news. Bad news. Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM. ATM. Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Macapagal at Sandro Ochoa. ATM. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ay, magandang hapon po. Ako po si Sandro Ochoa. At ako naman, si Maan Macapagal. Ay, Oh, Lunes ulit. At may special na. Special. Paano mo ba malalaman yan. kung may special? Yung bola-bola, asado. Anong may... ano yan, di ba pula yung dot doon sa minsan siopaw? dilaw minsan orange. Bola-bola yon. Pag ganun ba? Pero sa isang convenience store, ang daming kulay. May green. May green, may blue, di ba, may tuna. Yung iba-iba na rin ang pangalan. Palaman ngayon sa siopaw, ha? Meron na rin nagsisisig. Ano pa ba? Oo, meron nga sardinas. Natikman ko yan, masarap. Sa isang convenience store na bukas 24 oras. Parang butika yata. Oo, yes. Or newscast. But at least nagpatawag na, no, mismong nanggaling na ngayong Lunes ay nag-anunsyo na ang Malacanang na nagpapatawag na nga ng special session ang Pangulong Bongbong Marcos parang maipagpatuloy, maipasa na yung mga panukalang batas na kailangan. Yung magtrabaho na kayo. Yun di ba? Nga kayong away-away kasi dyan. Oo. Away-away. At saka, yun na nga, pag ganun ba, posibleng mag-elect na ng may session ng Senate ng bagong Senate President. Kasi nga nangangamba din yung House Prosecution Panel. Baka mabutasan. Meron na naman teknikalidad. Baka merong nalabag na naman sa konstitusyon kung halimbawa ay kumbaga mag-trial proper na nang hindi nag-elect o naghahalal ng Senate President. Baka alam mo na yun, may mga technical na ano dyan. Sumariwa na naman yung yung masamang panaginip noong nakaraan. Ewan ko ba ngayon lang ako nakakita ng ganyan kasi dati naman may mga alam mo may mga ang mga media kadalasan nakakarinig yan ng issue ng liderato, yung balasahan, yung kudeta kapag magtatapos yung sesyon o kaya mag-a-adjourn o kaya magre-resume. Ewan ko ba, bakit parang iba this time At saka merong tama ba yun? May nananawagan ng session sa labas? Hindi nga autorisado yun. Although, naisagawa ito noong 19th Congress ba yun? Hindi ako nagkakabali, 18th or 19th Congress. Yung sa celebrity sila nag-session. Kasi ito naman yung term sharing ng kampo ni dating Speaker Alan Peter Cayetano at ni dating Speaker Lord Alan Velasco. Correct. Nangyari nga din yan. Ngayon ba maulit? Deja vu ba? Oo, maulit na. Pero ito nga, alam mo,
Huy, teka lang. Ano. Nakapag-withdraw ka na ba? Down nga. Oo. Down Sumweldo, yung app eh. sumweldo nga kayo, di naman kayo maka-withdraw. Wala rin. Pero okay Ano naman nangyari? daw. Ang abiso, okay naman daw yung mga ATM machines. Oo. Pero, yung ATM lang yung pala. online lang. Banking. Tama ba yun? O, tsaka yung app yung down. Oo, yun na nga. Oo, online banking. So, hindi ka makapag-silip kung may pumasok ng salapi. Oo, Tama kasi ba yun? ako, mas gusto ko na tumitingin doon sa app kaysa sa ATM. Kasi yung ATM, ang dami mong gagawin eh. Hindi, tsaka sabay withdraw. Hindi, tsaka, ewan ko, mas ano na ako ngayon, mas digital money na ako Ay, ngayon. oo nga. Mas Bilang digital teki-teki na, currency. ganon. Oo. Oo. Yun nga, marami sa mga kababayan natin ang hindi makapagbukas ng kanilang online banking sa isang bangko. Oo, itong Partikular BPI. na bangko. Oo, Ayun. nag-anunsyo naman na rin sila. Anong meron ba Actually, kasi? kahapon May ko pa upgrading, nakikita may ano yung ba, ganon? abiso nila. Mukhang may inaayos eh. Mukhang may inaayos. Parang meron daw merging of something. Oo, dyan. Pero sana, sabi nga ng mga kaopisina natin, sana pag-open natin yung online natin, banking, yung may 50 million. Yung nagkaroon ng glitch. Pag na-withdraw nyo, babalik nyo ba? Oo, yung mas mahirap ibabalik nyo magbalik. rin naman yun eh. Pero alam mo yun, yung may glitch. Oo, at so hindi nalalaman. Hindi, tsaka napansin ko nga, itong BPI, lagi na lang tuwing sweldo, tuwing 15 at 30. Nananadya, ganon. Hindi, feeling ko kasi sa dami nung gumagamit. Feeling ko yun din yung inaayos nila. So Oo. parang nag-shutdown tuloy. Oh, ganon. hindi siguro nagkakasabay-sabay. Dami yung pera, ha? Pero yun nga, basta siguro lang na hindi mawawala yung pera at papasok yung Pero mga hindi naman perang kasi nararapat nagpapasweldo sa ng atin. linggo. It's either, tayo sa kumpanya natin parang Friday at least, 'di ba? At hindi rin mga naniniwala sa feng shui, 'di ba? May mga Meron kumpanya kasi, na hindi na ayaw ng nagpapasweldo Monday. ng Monday. Bakit? Kasi nga parang unang araw ng linggo lalabas lahat yung pera mo. So parang tuloy-tuloy. Oo. Parang So yung iba, ganon. inaagahan nila. Friday Nung pa lang. Friday, Oo, nagpasweldo pag tumatama na. ng Monday ang sweldo. Payday, oo. Pero at least andyan lang yan. At least di ka agad Basta yun nga, basta wag mawala. Siguro Oo. wag Yun mawala. nga marami natatakot ngayon kasi baka sabi, nako, cyber attack ba ito? Kasi kailan yun, nakaraan din, Friday yun. Nung ang messenger ay, yun ba yun? Tama ba yun? Yung messenger nag-log out? Ay, nung Friday night. Friday Oo, night din yun. panic mode din kasi hindi lang Messenger, yung mismong Facebook, tsaka Okay. Instagram. Oo, yes. At na-log out pa yung kaya doble So, hindi panic. makabalik. Kasi di ba halimbawa, taon mo nang naka-open lang yung iyong social media, yung iyong Facebook o Messenger, tapos na-log out ka, hindi mo na alam yung password. May kausap ka pa naman. Ay, Yan yung napapala ng mga Ay. andaming kinakausap oo nga. sa Messenger. Oo. Tapos hindi mo na makita yung profile niya. Akala mo hindi na nag-reply, akala mo binlock ka na. Hindi. Ang fear mo pa, baka sabihin suplado ka kasi hindi ka sumagot. Nakakatawa Paano pa. kung di na siya nakabalik at doon mo lang siya nakilala? To, more or less 1 hour yung glitch eh. Mm. So pagkatapos, may mga test, ganyan. Test, ganyan. Di ba tinetest mo kung mapapadala o hindi? Yes. Nung sa sarili mo napadala siya, tawanan yung Kasi, mga tao. ang dami. Parang ang dami mo sinenda. Oo nga. Pero at least, ayan na ha. So, nagkita na ulit kayo. Nagkausap na ulit kayo. Masaya na. Nag-reply ba? Oy, naman. Ang dami niyong alam. Ano oras naman? Ang oras, 41 minuto, makalipas ang ika-4 ng hapon. Pag-usapan naman natin itong ang dami-daming tawag sa kanila kasi may 18 na bagmen, may 18 ex-soldiers, may Ex-men? Ano ba? Uy, Ay, iba hindi. yun. Sorry. Kasi puro XA. Oo. Oy. Sorry. Baka mamaya Bala ka pangalanan dyan. ka rin nila. Kasi yung mga Ako, napansin ex. ko mga pinapangalanan nila. Oo, kahit ano Diba? pang gusto nyo. Ano naman gusto nyo? Baka mamaya sabihin Itawag. nakatanggap ka ng maleta. Tapos Actually, lagi ako may maleta. ang gagawin mo, Diba?
Oo, lagi nga. Oo, Pakita lagi mo. ako may trolley. Hindi, lagi ako may trolley. Kasi nga, mga ka-ATM, diba, yung ayoko, Ay, yung may sa laptop likod, ka, oo, mabigat. mabigat. Gusto ko talaga naka-trolley. Ang gawin mo na lang, lagi pakita talaga may mo. maleta. Ha? May siopaw. Kasi si Kong Terry, pinakita yung sa kanya, may mangga. Ay, Tsaka piluka. ay, oo nga. Kanino kaya yun? Or sino kaya yun? Di ba? Kanino kaya yun? No? Hulain. Baka isa'yo siopaw. Okay. Okay. Oo. At yung Nasabi iba ko pa, na yun. si Attorney Dino tawag sa kanila, 18 sinungalings. Oo nga. Di ba? With S. Ang With daming nga ang tawag sa kanila. Meron naman, dating, bodyguards, mga ganun eh. May bodyguards. Oo. Kargador nga si Senator Rafi Tulfo. 18 kargador yung tawag sa kanila. Kahit ano pa man, 18. O basta 18 sila, pero itong mga pagbabansag sa kanila, ito'y patunay, no, na talagang walang sumiseryoso sa kanila. Ang hirap din, no? Ang hirap din ng kalagayan nila. Correct. Kasi paparatang sila pero walang naniniwala. Pero ito, kausapin natin dahil makakasama natin via Zoom ang co-convener po ng Artikulo 11 at din po ng John Wesley School of Law and Governance, si Attorney Jose Virgilio J.V. Bautista. Live po via Zoom. Magandang hapon po, Attorney. Good afternoon. Good afternoon, magandang hapon po, Maan and Zandro, at sa inyong mga milyon-milyong taga-subaybay. Ay, sana po. Attorney JV, itong 18 bagmen. Sige, sabihin natin Ano bagmen. ba tawag kasi ninyo? Ako ang palagay ko magandang itawag dyan para medyo neutral na tayo, no? Objective tayo. Zaldico Security. 18, Zaldico Security. O kasi pag sinabi mong 18 Marines, parang binibigyan mo sila ng credibility. Ayaw naman ng Philippine Marines yan at ayaw ng AFP na sila ay tukuyin na ganon. Ngayon, hindi naman pwede, kasi pagka naman sa kabila, ang sasabihin nila, 18 bagmen, 18 basurero, baka naman medyo derisive naman, di ba? So, let's be objective. Sino ba yung mga taong ito? Ang pagtingin ko kasi sa kanila, to be really very accurate about it, sila ay mga security people ni dating Congressman Zaldico. Nailathala na, and I think this was also reported by NBI Chief Melvin Matibag, na ito raw 18 ito ay kasama ito sa more or less 100 na mga ex-military na nirecruit ng isang general belonging to Class 75 ng PMA, na dating battalion commander sa Bicol, kaya malapit kay Zaldico, at ito mga pinagre-recruit. Alam nyo, Maan and Sandro, kasi mahirap mong paniwalaan na yung mga mali-malitang pera na di umano ang laman niyan ay 10 milyon o kaya 10 milyon ay ipagkakatiwala ni Zaldico sa kanyang mga security lang. I have it on good authority. May kausap ako na kasama dyan sa grupo ng mga security system ni Zaldico, na itong mga 18 na to, hindi naman sila ang nagdi-deliver talaga. Merong mga personal staff si Zaldi, mga secretary niya, mga chief, yung mga talagang pinagkakatiwalaan niya staff sa Congress. O kaya doon sa kanyang contracting company, meron siyang SunWest Doon ang gagaling ang pera at idinideliver. Ako naniniwala meron mga dinideliver na pera. Pero hindi itong mga 18 na to ang nagdi-deliver. Sinasamahan lamang nila. Either driver sila o kaya security para bantayan na walang mangyayaring masama doon sa mga idinideliver. Ngayon, ang masama po nito kasi parang ipinalalabas ngayon nitong mga handler, kasi may handler tong 18 maliwanag na maliwanag. Hindi sila lalabas on their own Merong nag-recruit sa kanila. At merong tumutustos at nagsusuporta sa kanila para sabihin nila yung sinasabi nila ngayon kay Marcoleta at kay Cayetano. Ang problema doon, at saka may gumawa para sa kanila ng kanilang joint affidavit na 18 sila, nakala mo ba araw-araw, minuminuto, magkakasama sila.
no? Kaya mahirap paniwalaan yan. At nagtuturo na sila ng kung sino-sino. Kadalasan, yung mga nasa kabila nitong grupo naman ni Cayetano, ang mga ipinagtuturo. Yun ang mahirap doon. Kasi, and what's the word? Weaponize, ano? When weaponize nila, using half-truths, at ilalagay nila yung mga pangalan ng mga taong malabo naman na mapasama dyan sa listahan na yan. Hindi naman ako naniniwala doon sa mga pinagsasasabi nila na sinasangkot nila dyan kung sino-sino. Maaring yung iba totoo. Maari. Dahil si Saldi ko naman, kilala naman si Saldi na talagang nagkakadkad ng pera yan. And you know, if you are appropriations chairman of the House of Representatives, talagang ikaw ang nasa posisyon para magkadkad at yung talagang magpamudmod ng malaking halaga ng pera. Talagang Pero kaya GV, niya yan. At ako'y naniniwala, ginagawa po niya yan. Pero yung tong kinekwento nitong 18 na ito, mahirap pong paniwalaan to. Pero Marami nang GV, dinagdag eh. nabanggit nyo yung joint affidavit. Normal ba na 18 sila doon sa iisang affidavit? Bakit po hindi ginawang tagi-isa? Bakit po hindi ginawang tagi-isa para nakikita kagad kung may corroboration o hindi? Pero parang minadali o nagtipid. At lahat sila nasa iisang affidavit lang. So, di mo tuloy alam kung napilitan ba yung Oo. isa. 'Di ba? Or may gumawa para Pinapirma sa na kanila, lang. pinapirma na Oo. lang. Diyan yung makikita, Maan and Sandro, no? Diyan yung makikita yung malaking kabalbalan nitong joint affidavit na to. Ano ba ibig sabihin ng affidavit? Yan ay sinumpang salaysay, sinumpaan niya na pagsasalaysay ng tao na meron siyang personal knowledge nung kanyang ilalathala dyan. Kumbaga, alam niya yon sa sarili niya. Sapagkat yun lang ang kaya niyang panindigan eh. Pag hindi niya nalaman yon sa sarili niya, hearsay na po ang tawag dyan. At walang kwentang ebidensya yan. Ano? Ngayon, ako, sa akin pong, alam niyo, Sandro and Maan, matagal na tayo nagpa-practice ng abogasya, no? Yes. More than 40 years na po tayo sa practice. Nakakakita naman tayo ng joint affidavit. Pero, hindi ganyan karami. Kadalasan, halimbawa, meron hong mga pulis na gagawa sila ng entrapment para sa drug case, no? Usually, dalawa sila. So, meron silang huhulihin, dadamputin nila pagkatapos ng entrapment. Mag-execute ngayon sila, dalawa sila ng joint affidavit para nung sa ganon, pagka may pinatawag ang husgado, isa sa kanila pwede na. Dahil totoo naman dalawa silang nandun, no? Kung minsan may nakakakita ako, mas marami sa dalawa, maaring 3, mga sundalo yan na sinasabi nila kasama sila doon sa operation, ganito ang nangyari, nakita niya si ganito, nakipagbarilan, ganyan, nakita niya yung akusado, na may hawak na baril, ganyan. Meron ganyan. Mga 3 sila siguro, no? Para pag pinatawag, 1 o 2 sa kanila, pwede na. Pero, Diyos na mabagin, yung 18, walang ganyan. Hindi po pwede yan. Sapagkat yung 18, umaasta sila na akala mo ba ay sama-sama silang 18 na nagdi-deliver ng mali-malitang pera. Hindi naman totoo yun. Ano? Kasinungalingan yon. Sapagkat kung may nagdi-deliver sa kanila bilang security o kaya driver, siguro marami na yung 2, 3, marami. Pero hindi pa pwedeng 18 sila kasama nila yung pagdi-deliver ng mali-malitang pera. Hindi totoo yon. At yung pagdi-deliver, tignan po ninyo nangyari yan ng iba't ibang araw, iba't ibang oras, at sa iba't ibang tao raw nila dinadala. So ibig sabihin, ako po ganito importanteng marinig natin yung katotohanan galing sa kanila. Itong mga 18 to, kahit papano, may nalalaman ito Meron po na nalalaman ito. Ang malaking problema lang natin, hindi natin maintindihan kasi pinakialaman na ni Levy Baligod, ni Attorney Baligod, Oo. ni Mike Defensor, o siguro, maaring pati si Senator Marcoleta, pinakialaman na nila yung affidavit. Hindi po ako naniniwala na yung 18 makakagawa ng isang affidavit para sa kanila. Yan ay ginawa ng isang abogado. Most likely, si Attorney Baligod ang sumulat niyan. Ngayon, may So, parang script po yung... Attorney JV, parang Joint affidavit. tingin mo may dagdag bawas. May dagdag Ay, bawas. ang dami na pong dagdag bawas Nung una,
sabi nila, nag-deliver kay Congresswoman Laila de Lima. Sabi ni Laila de Lima, teka, hindi pa naman ako Congresswoman. No? Ay, mali. Atras sila, di ba? Oh, nagkamali. Sorry. Nagkamali ako, sabi ni Baligod. Pagkatapos, eto na naman. Nasangkot nila si Loren Legarda. Dahil si Loren Legarda, at that time, nandoon naman sa kabila. Nila Cayetano, di ba? Nandoon sila sa yung dating majority ni Tito Soto eh. Nandoon si Loren. O isinali nila. O ngayon naman si Loren lumipat at napansin ng mga netizens. Ba't si Loren nandyan pero ayaw nyo naman sabihin doon sa kanyang peke at bogus na Blue Ribbon hearing. Ayaw nyo siyang banggitin. O nung pinoint out na, sinabi nila, ay, nagkamali. Hindi pala siya dapat kasama. Maraming mga anong tawag doon? Yung bawi. Bawi, gano'n lastiko. Hindi mo makita yung consistency. Hindi tama lahat yung mga kwento eh. Kaya tuloy, Attorney Meron JV. akong pananiniwala. Yes. Attorney JV, Yes, kaya ma'am. tuloy sa mga pagpapalit-palit nga ng statement, pati yung mga lugar, pati yung mga oras na pagkakamali na rin. Tama sabi mo, hindi na consistent. Oo. Kasi nga po, hindi sila mismo yung may alam. Scripted yan eh. Iyan po ay inimbento ang karamihan ng mga nakasaad dyan sa joint affidavit ng 18 tao. Ipinasok na lang po yan. Ginawa ho ni Baligod yan eh. Maliwanag na maliwanag sa akin yan. Tapos pagkatapos niyang gawin yan, basta tingyan sa husgado, hindi naman sila sabay-sabay 18 na magtetistigo eh. Isa-isa sila magtetistigo. Dahil hindi nyo pwedeng iupo ang testigo na 18 dahil iisa lang ho ang witness stand. Kaya lang, nagagamit nila ito sa politika, lalong-lalo na dito sa yung ginawa nilang Blue Ribbon hearing na bogus. Kasi lahat yung 18 napaupo nila sa isang lugar. Bakit hindi lang tawagin nila yung mga nagsalita lang doon sa affidavit na yan? Yung mga nagsabi lang na ito dinala ko doon, ito dinala ko diyan. O yun lang ang tawagin. Ayaw nga nilang maghiwa-hiwalay eh, di ba? Sa NBI ho eh. Sabi ng NBI, tatawagin niya isa-isa. Pagkatapos, ayaw pumayag ni Baligod, tsaka ayaw pumayag nitong mga 18 na magiging isa-isa sila. Kailangan sama-sama sila eh. Bakit ganun? Alam nyo, mahigpit ang patakaran dyan sa Senado at saka sa Kongreso. Ang protocol po dyan, kapag ikaw ay abogado, hindi ka pwedeng umupo doon sa mesa ng hearing. Doon ka lang sa likod. Pwede ka lang bumulong doon sa mga witness, pero hindi ka pwede magsalita. Yan po ang patakaran diyan. Pero tingnan nyo, yung ginawa ni Marcoleta at saka ni Cayetano, parang witness na ho si Baligod eh. Meron bang ginawa si Baligod tungkol doon sa delivery ng mga maleta na yan? Meron ba siyang personal na alam tungkol dyan? Di wala, hindi ba? Ang alam lang niya, siya ang lumapit dito sa 18 ito. Siya ang nag-recruit dito sa 18 ito. And aminin na natin, hindi naman po gaganyan yung mga yan kung wala yan na konsiderasyon. Kung walang pinangako o ibinigay na dyan, meron po yan. Sapagkat napakalaki po nung kanilang pinasok na mapanganib eh. Hindi ho nila gagawin yan eh. Lalo na ngayon. Kasi alam nyo po, magmula nung tumakbo si Saldico papunta ng abroad at hindi na nagpakita, yan pong mga yan, nawala ng trabaho yan. Lahat po yan, yung mga security na yan, mga 100 ho yan mahigit eh. Hindi na ho na pagsesweldohan yan ng Kongreso dahil nag-resign na si Saldico o kaya nung kanilang SunWest. Kasi wala na eh, nilusaw na sila eh. Kaya naghahanap ho ngayon yan ng mag-aalaga sa kanila at magkakalinga sa kanila. Attorney JV. Ngayon si Defensor, pumasok ngayon si Baligod. Ngayon, ang kailangan po natin talaga maintindihan dyan, and I hope that Melvin Matibag will be able to discover this as NBI. Sino pa talaga ang nasa likod ng 18 ito? Dahil hindi lang si Mike Defensor sigurado yan. Meron pong malalaking tao, meron pong nagpopondo para ang 18 ito ay magsalita ng ganyan, magsangkot ng mga bakit naman halimbawa ho ito isa sa giveaway ito. Si Father Plavi,
bakit naman bibigyan ng maleta si Father Flavi? Ano ba ang kinalaman ni Father Flavi sa flood control projects? Wala. Di ba? Yung mga media, yung mga kasamahan nyo sa media, bakit naman bibigyan ng maleta yan? Ano ba magagawa ng media? Wala nung sila kapangyarihan para dyan sa flood control na yan. O, pagkatapos ito, isinama po yung yung mga congressman at congresswoman ng Makabayan Bloc. Sila Franz Castro, yung sa Gabriela, at saka yung si Raul Manuel. Kaya alam nyo, yung Makabayan Bloc, I know for a fact, magmula ho ng tumakbo yan dyan sa Kongreso. Yan po yung mga progressive Kasama po namin yan nung araw, yung Bayan Muna. Kasama po ng Sanlakas yan at Partido Manggagawa. At mga akbayan. Ito po yung mga aktivista na pumasok sa Kongreso at lumahok dyan para makipaglaban doon sa tinatawag nating democratic space at parliamentary struggle. Hindi po ako maniniwala kahit anong sabihin itong 18 na to, na ang mga congressman ng Makabayan Bloc ay mabibigyan nila ng maletang pera kasi hindi tatanggapin. Hindi po tatanggapin. Ang mga congressman ho niyan, na mga progressive na party list, wag na ho yung mga party list na mga kontratista, yung mga kamukha nila Garjola, yung mga kamukha nila Dong Gonzales. Talagang tumatanggap yan ng maleta dahil kausap nila yung kontratista Sila mismo kukuha ng komisyon nila Pero ito naman hong mga nasa Makabayan Bloc, Bayan Muna, ganyan, Gabriela, yan natatapos ang termino na sa Kongreso. Mahirap din yan. Hindi sila kumukuha ng pera. Kung meron man dadating sa kanilang pera, magagaling sa Kongreso, yan ay pupunta sa partido nila, hindi sa kanila. Kaya yun, giveaway na yun Giveaway na yun na kung sino-sino nilalagay. O ngayon, sinaman la si Tito Soto, sinaman la si Erwin Tulfo. Bakit? Kasi yan ang gusto nilang sirain ngayon. Hindi ba? Yan ang gusto nilang sirain. Pero si Mark Villar, hindi sila kumikibo. Naisama na nila. So, ang gulo. Hindi ba? Ang gulo. Paano mo ngayon paniniwalaan ang mga lahat ng nakasaad dito at ang mga pinagsasasabi ng 18 ito? Ano sila Hindi naman sila nagsasalita ng talagang makikita mong with conviction Tumitingin sila sa isa't isa Tinitingnan lang kung tama yung sinasabi nila Kumukuha sila ng validation galing kay Attorney Baligod at sa mga kasama nila. Kung tama pa yung sinasabi nila sa script. Ngayon, pupunta lang sila saan? Doon lang sa hearing ni Marcoleta at ni Cayetano. Why? Because they know they're in friendly territory. Alam nilang hindi sila tatanungin ng mga alanganin na tanong. Hindi sila yung kumbaga sa aming abogado ang tawag doon cross-examination Pero ang tawag sa Kongreso dyan, interpellation lang. Mga pagtatanong lang yan. Hindi naman talaga nagko-cross-examine dyan. Hindi husgado yan Sige ho, Attorney JV, siguro po babantayan na lang natin kung talaga, kung gugulo pa pala ito. Pero yun nga, nakita rin natin na simulat sa poll, talagang magulo itong testimonya nitong 18 dapat meron tayong iba't ibang tawag para alam natin kung sino. Anong 18 bagmen. Oo. Bagmen? Bagmen. Alam nyo, technically, hindi naman sila talaga ang bagmen Bantay lang sila Security sila ng mga civilian staff ni Saldico na nagdi-distribute. 18 security guards. Security guard sila. Isipin mo naman. Or bouncer. Yung bang halimbawa 70 million na maleta, ipagkakatiwala mo na iabot ng isang ex-marine na dishonorably discharged at hindi mo naman talaga alam saan lupalop galing yan. Hindi ba? Alright. Sige po, marami pong ibibigay yung pera na yon. Sige Natural, po. hindi, diba? Sige po, marami pong salamat, Attorney JV. Thank you, Attorney JV. Bantayan. Yung kanilang hearing na gaganapin daw sa labas ng Senado bukas. Ayan. Kailangan po mapagbantay tayo dahil panibago na naman yan na bogus na hearing na gagawin nila. In-announce na po yan ni Mike Defensor. Sige po, yan po. Marami pong salamat sa inyo, Man and Sandra. Ayan. Salamat, Sa inyo, sir.
Magandang hapon po. Salamat po. Yan po si Attorney Jose Virgilio J.V. Bautista, ang co-convener po ng Artikulo 11 at Dean po ng John Wesley School of Law and Governance. Ay, teka, pero sabi ni Migs Bustos na nanonood ngayon, siya raw ay Team Asado. Oo, Ayoko ikaw. rin ng bola-bola. Oo nga. Ako mas gusto pero ko mama rin ko kasi asado. gusto bola-bola. Pero 'di ba, merong masarap na Thai pao ba 'yun? Yung talaga may sausage, may kikya. May itlog na maalat. May itlog na maalat sa Ay, loob, nako. tapos malaki-laki. Si Nina Corpus kaya, anong team to? Ay, gusto ko rin yung munggo. Yung laman yung Ay, pero munggo. tikman mo yung yung sardinas yung palaman. Meron din yung isa, yung Taiwanese restaurant naman. Salted egg Ay, oo, na sarap. custard. Yung parang melts in your mouth. Yun pa to, yung tatluhan Oo. pag binili. Oo. 'Di ba? Oo. Oo, yung malambot yung tinapay, nagugutom tuloy ako. Tigilan natin to. Oo. Anong oras naman? Ang oras, 3 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Nagbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? Akala ko, partner, kumuha ka na ng siopaw eh. Akala ko Oo nga kami dala-dala ka ng Nagutom tuloy siomay. ako. Oo, sa mama, tsaka hakaw. Oo. Alam mo, parang gusto ko ng ngayon, dim sum. Tsaka tsaa, kasi yung mga Chinese, yan yung Ah. ugali nila. Pag ganitong hapon, tsaa, tsaka dim sum. So, maliliit lang. May sa ibang restaurant, libre. Oo. Sa iba naman ang hindi, tsaa. yung house tea. Oo. Diba, tatanong mo, may house tea po kayo? Kasi baka bayad eh. Minsan yung libre, Oh. parang Ano ang yun? tabang. Oo nga. Pero may isang kinainan kami ng anak ko. Nakita lang namin sa labas kasi diba pumipili ka sa mall. Nakita ko lang naman, parang platter siya na good for 2 person to 3, mura lang. Mm. So parang dim sum na mga 4 na klase din yon na tiga 2 o 3 pieces. Pwede na. Mura. Oo. Ay. Yun. Wala Kaya tayong magagawa. tuloy, Nagpo-programa gutom tayo. na Hindi naman tayo pwede kumain. Oo. Team siopaw? Team siopaw. Team asado? Team bola-bola. Ito ko sabi natin si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, ang House Lead Prosecutor. Pero bukod dun sa impeachment, pwede rin nating matanong yung ipinatawag nga na special session mismo ng Pangulo. Magandang hapon po, Kong Jervil. Good afternoon, Good Maan afternoon. and Sandro. Pero- Thank you for having me here Yes. in Ano Ang Take Mo. Oo. Yes. Today, yung parang deadline muna ng pag-submit ng pre-trial brief. Tama ba yun? Ng, both ng prosecution and defense. Nasa Senate na po ba? That is correct. Maliwanag yan dun sa natanggap natin na official notice for pre-trial conference, no? The deadline for the filing of pre-trial brief, both for the prosecution and the defense, is today, June 15, 2026, no? VP at Fortuna Narvasa, I believe they are already on their way to the Senate o baka nandun na to submit the pre-trial brief for the prosecution. Oo. Kong, ano bang laman ng pre-trial brief para lang alam ng ating mga kababayan? Okay, so for the guidance ng ating mga kababayan, nilalaman po ng pre-trial brief number 1, stipulation of facts to which the defense may agree or disagree, admit or deny. Ito po yung mga pwedeng pagkasunduan na so that if they admit, no need to prove this during the presentation of evidence. Now, if they deny, then it means we have to present evidence to prove the allegation of facts. We call that stipulation of facts, either for admission or denial of the other party. Second is the list of witnesses whom we will be presenting during the trial.
And the third is the list of documents or exhibits to be marked during the pre-trial conference, no? Maliwanag din dito sa ating notice for pre-trial that we will be agreeing on regarding the dates of the trial, no? Of course, we are aligned to adopt the initial trial date, which is part of the timeline ng prior leadership, no? Maalala natin, may nilabas na timeline yung former leadership under former SP Alan Cayetano, wherein the first hearing date will be July 6. So, yun na ang gusto naming sundan sapagkat even our preparation, we aligned it to that timeline, no? So, if there are other manifestations, concerns which we wish to raise concerning the conduct of the trial, pwede din naman yang i-manifest orally during the pre-trial conference. Among those issues na gusto sana namin ma-formalize is by including Filipino as one of the official languages to be used during the trial, the purpose of which is to make it more understandable on the part of the ordinary Filipino people, no? Kasama din sa gusto naming i-clarify is the adoption of open rule, kung i-a-adapt ba ito o hindi. By open rule, it means that matters which were not covered during direct or during cross may be during direct, may be raised during cross. And matters covered during redirect may be raised as well during recross, no? Oh. And ano pa ba? Ay, Yun. oo. We wish to invoke the position that substance must prevail over technicalities, no? So ang argument naman natin dito, itong impeachment trial na ito is not purely legal. As a matter of fact, this is a constitutional process described as sui generis. The purpose is to test the fitness of an impeachable public official to continue holding public office, no? So we believe that it should not be hampered by rules on technicalities, by procedural rules on evidence. Instead, dapat mag-prevail dito yung substance ng kaso over technicalities, no? So ito yung mga concerns na in addition to the contents of the pre-trial brief, ay gusto naming ma-articulate before the clerk of court during the conduct of the pre-trial conference para mas maging maliwanag ang ating gaganaping trial, no? Ay, oo. Siguro Ilan na yung natin, testigo? Final na ba ito? Sabi ko kanina more than 30, no? Madadagdagan? Actually Or ito wala naman? pa kasi wala pa akong official info kung na-receive na talaga sa Senate, no? So ayoko namang i-preempt yung filing, but definitely once it is received by the clerk of court, we will be publicizing kung ilan ang witnesses to be presented by the prosecution in support of the 4 articles of impeachment. As I have said kanina, more than 30. Oh, okay. Kung nasabi nyo kanina umaga yata to sa isang briefing, no, na parang may agam-agam ang House Prosecution Panel kasi baka ma-technical na naman, no? Kumbaga baka magpasaklolo sa Korte Suprema kung halimbawang wala pang na-elect talaga na Senate President. Baka kasi ito yung maging dahilan para maantala ang impeachment. Kong. That is correct. That is correct, Maan, no? While we truly recognize the leadership of acting SP Win Gatchalian, let us remember that the new leadership declared all seats vacant, including the seat of Senate President, no? However, they deferred to the Constitution. That is why they continue to be 12 up to this time, no? So indeed, si acting SP na-elect as Senate President pro tempore. But since bakante yung Senate President because it has been declared as vacant,
si acting SP, si Senator Win is now the acting Senate President, no? We recognize the leadership of acting SP Win Gatchalian. As a matter of fact, na-adjourn ang ating session because of the concurrent resolution from the House and the Senate, and the resolution from the Senate was through the leadership of acting SP Win Gatchalian. However, the reason behind the expression of our apprehension is due to what happened in the first impeachment back in the 19th Congress, no? That one is very much aligned to the rules on filing an impeachment complaint via second mode. And that is by way of at least 1/3 of all the members of the House. We followed the letters of the rules of impeachment and even the provisions of the Constitution. Nonetheless, because of issues of due process, no, habang nagkakaroon ng disagreement on the definition of forthwith during that time, the Supreme Court pronounced that the same is unconstitutional because by inaction, we violated the due process of the respondent vice president. Tapos lumabas na din dyan na in spite of the second mode as basis of filing an impeachment complaint, dapat may notice and hearing din, no? So, I am trying to compare by analogy what happened to the first impeachment. During that time, wala talaga kaming makitang manifest na issue, no? Except until nag-pronounce ng Supreme Court. This time, meron talagang irregularity eh. Dahil papasok tayo sa impeachment trial and there is no elected Senate President yet, no? What we have is an elected Senate President pro tempore who is acting Senate President because the seat is vacant, no? Ito'y apprehension lang namin. But anyway, kung ipatawag kami ng impeachment court under the leadership of acting SP, since we recognize the leadership, a-appear kami. Mag-present kami. However, because of the sensitivity of the impeachment trial, na-express namin na it is best that before we start the impeachment trial, sana magkaroon na ng duly elected Senate President. And with that, we will avoid the possibility of another constitutional issue being raised to the Supreme Court. At saka nabanggit nga ni Congresswoman Luistro yung sana nga magkaroon ng Senate President na talaga at hindi acting. Kapag sa special session ba, ito ba ay pwedeng gawin ang pag-i-elect ng bagong liderato sa Senado? Maayos na kaya? Pero ma'am, bago po ninyo sagutin, magbibigay daan lang po muna kami sa mga paalala, so sit back and relax. Ano oras naman? Ang oras, 18 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. Mawalang galang na po. Magbabalik po sila para bumanat with due respect. Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan. Richard Haydarian, Itong fighting corruption, it's systemic corruption. Carlo Flores, Parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong. Cleve Arguelles, Seryoso, sincero, at yung buong Dino De Leon, Sa totoo lang, sa real talk lang tayo. No? at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaca, Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado? at Jessica Persia. So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon. With due respect, tuwing linggo, 1:30 ng hapon sa PRTV Prime Media at sa bayang mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Eastern at FM Radio Originals. Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan. Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan. Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka na ng serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities. Itong calamity loan dahil nga po
sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan. Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo. Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan? Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan. Masdan mo ang ating bayan. Anong iyong... Pagdating sa Take mo! Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kapag sinabi kasing commercial break, kailangan ay forthwith. Ano ang ibig sabihin ay... Agad-agad, kundi lagot ka. ito rin. Forthwith din to. Ano oras Ang naman? oras, 21 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Ayan, dahil tapos na tayo sa mga forthwith. Balikan natin si Congresswoman Jervil Luistro, ang kinatawan po ng 2nd distrito ng Batangas at House Lead Prosecutor. Yun nga ma'am, yung nabitin na tanong, na kapag nagkakaroon po ba ng special session, may lugar po ba na maisama sa agenda yung housekeeping o yung pagsasaayos ng Senado o Kamara ng kanilang mga liderato? Well, so long as there is a quorum, and the Committee on Rules will include that in the order of business, then they can properly take up the possibility of addressing the need to have a duly elected Senate President, no? Pwede. It actually belongs to the discretion of the Senate, which is now under the new majority. So masusolusyonan na po yung worries din ninyo, ma'am, na sana nga may bago ng Senate leadership. Alam mo, Sandro, if I will be looking into the pronouncement of Malacanang, no, the purpose of them calling for a special session is the passage of LEDAC priority bills, no? Wala namang nabanggit doon from OP about the need to elect a Senate President. But it actually rests upon the judgment and prerogative of the Senate if they will include that in their order of business during their special session on Wednesday. Hindi naman na kasi sasabihin ng Malacanang na umayos kayo, asa na ba yung pamalo ko, di ba? Makatunog na kayo. Umayos kayo at dahil marami rin tayong kailangang maipasang batas, di ba? Sabi, upo na kayo Well, dyan. in conclusion, no, bagaman mahalaga yung sinabi ng OP, Office of the President, about the passage of the priority measures, sana i-take advantage na rin nila itong special session na ito to address the need to have a duly elected Senate President. O teka, ito sabi ni Bulong. Hindi, kwento naman to ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na kayo daw ay nagmamock trial. Tapos, kumbaga, may kunwari, tama ba yun? Well, kung yun yung shinare ni Terry Ridon, no. The least I can say is we're doing all the necessary preparation. We acknowledge that while we are lawyers, kaming 11 prosecutors, it's been a while na nawala kami sa practice, sa litigation, no? And we need to equip ourselves again with the necessary competence to be able to appear during trials. Diyan tumutulong yung mga private lawyer? Kong? Definitely. That is the purpose actually of having private prosecutors, no? Not only that they will support during presentation of evidence, kahit sa preparation, andyan sila para alalayan kami, especially in regaining the competence that we need for the purpose of appearing before the impeachment court. May dalawa pa daw na private lawyer, di ba? Ilan Or pa second pong, batch pa ba yun? Tsaka third batch. Kailan po ma-announce? Yeah. We hope to announce the remaining
private prosecutors who will be joining the team before we start our trial on July 6, no? I understand na they keep on coming. Marami talaga ang nagsasabi at para lang ma-share natin sa public our parameters in actually putting on board the private prosecutors is number one, they should share the same position as the public prosecutors regarding this impeachment trial. Number two, of course, yung competence nila. At nakita naman natin talagang abogado de campanilla, itong first batch na na-introduce natin. And third, of course, dapat voluntary. Dapat pro bono. No? So itong tatlong parameters na ito ang aming kino-consider in selecting the private prosecutors who have manifested their intention to join in putting them on board in the impeachment team. Although some are commenting, 10 na, may second and third batch pa, those who will not be accommodated to appear before the impeachment court will definitely remain or stay as part of the impeachment team. That is for purposes of preparation. And we acknowledge that preparation plays significant part in all the presentation of evidence that we will be doing before the impeachment court. Yung toka ng mga, yung assignment sa articles of impeachment na paghati-hatian na. Kong? Yes, and I understand ito ay na-share na din natin sa publiko, no? Confidential fund is headed by Congressman Joel Chua. Bribery is headed by Congressman Terry Ridon. And threat is headed by SDML, Nonoy Defensor. Akala ko yung gusto mong tanungin, Maan, kung sino yung nagpapanggap na VP Sara Duterte dun sa mock trial. Baka si Kong Jervil pa Feeling yung ko kayang gampanan niya yung ganyang yung role ng VP role. Sara dun sa mock trial. Sorry but we cannot share actually the details of the preparation the prosecution team is having. Siguro nagtatawanan din lang sila, Sufficient na i-share natin sa ating mga kababayan that the impeachment team, the prosecution team is doing all the necessary preparation. Alright. Sige po, makikibalita na lang kami sa mga Tweety Birds namin sa kamera. Maraming salamat po, Kong Jervil. Mukhang marami kayong Tweety Birds dito. Mas marami kayong alam kesa sa akin. Pinapa-confirm lang namin sa inyo. Maraming salamat po, Kong Jervil. Thank you. Thank you very much. Thank you and good afternoon sa lahat ng viewers and followers ng Ano ang Take Mo. Thank you. Ulitin. Ayan po si Congresswoman Jervil Luisro, ang kinatawan po ng 2nd District ng Batangas at House Lead Prosecutors. Batiin natin yung live greetings. Eto, si Carrie Tuisheng, ang ating kaibigan, ay nag-text. Team Taipaw daw siya. Yung malaki, yung merong daw to, bola-bola, Chinese sausage, and yung itlog na maalat na sinasabi mo. Diba kasi may budget to. Diyan sa Ross Boulevard, meron yung giant Oo, tsaka yung mga Team Taipaw, yung mga may budget, mayayaman. Iba magpa-dimsum to. Si Carrie Tuisheng na nakikinig. Ayan, magandang hapon po kina Ruel, Susan at Ropet Magsumbol. Gayon din kay Franeta Bellarmino. Ayan, Nona Damian. Ay, hello daw. Quiz Z is in the house. Anong take mo? Ay, watching siya sa radio. Siyempre sa transistor niya. Stay safe. Ito naman mula kay Maple sa Istrenta. Ayan, napa-order tuloy daw siya ng siopaw. Hanep ka, mamaan. Anong flavor? Hindi niya sinabi. Okay, ito Sherlock Holmes, 7035. Magandang hapon, Zandro at Maan. Susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama sina Nina Corpus at Jack Batallones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa Metro at Mega Manila. Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook page.